Naranasan mo na ba ang matinding bigat ng emosyonal na pagkapit, yung pakiramdam na parang nakakulong ka sa isang siklo ng attachment na tila imposibleng takasan? Karaniwang laban ito na maaring magdulot ng kawalan ng kapangyarihan at pakiramdam ng pagkakastak. Ngunit narito ang magandang balita. Posible ang pagbabago at abot kamay mo ito. Hango sa karunungan ng mga sinaunang pilosopong Stoic tulad ni Marcus Aurelius at Seneca, tutuklasin natin ang susi sa pagmaster ng sining ng paghihiwalay at paglaya mula sa mga tanikala ng emosyon na pumipigil sa atin. Sa makapangyarihang video na ito, susuriin natin ang malalim na prinsipyo ng Stoicism upang gabayan ka sa isang paglalakbay tungo sa emosyonal na kalayaan. Sa paglalapat ng mga walang kupas na turo na ito, matutuklasan mo ang praktikal at malusog na mga estratehiya upang kumalas mula sa isang tao o bagay na mabigat sa iyong isipan. Paalam na sa mental na posas ng attachment at yakapin ang panibagong linaw at focus sa kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng personal na paglago at handa kang kumawala mula sa tanikala ng emosyonal na attachment, ang video na ito ay para sa iyo. Simulan na natin. 1. Ang kapangyarihan ng detachment. Bakit mahalaga ang detachment? Isipin mo ito, kapag masyado tayong kumakapit sa mga tao o sitwasyon, sila ang nagkokontrol sa atin. Para mo nang ibinigay ang remote ng iyong damdamin sa iba, hinahayaan mong sila ang pumili ng nararamdaman mo. Maaari nilang idikta ang iyong kaligayahan, kalungkutan, at sa matinding pagkakataon, magdulot ng hindi na mababalik na mga desisyon. Hindi ibig sabihin ng detachment na hindi mo na sila mahalaga. Nangangahulugan lang ito na binibigyan mo ng tamang bigat ang mga bagay na wala sa iyong kontrol. Isipin mo na ang emosyon mo ay parang saranggula. Maaaring parang kakaiba, pero subukang intindihin, bawat taling nakakabit sa isang tao o bagay ay posibleng direksyong pupuntahan ng iyong emosyon. Kung masyadong marami kang hawak na tali o sobrang higpit ng kapit mo sa isa, ikaw ay sunod-sunod ng hangin. Tinuturuan tayo ng Stoicism na paluwagin ang hawak natin, na hindi natin kayang kontrolin ang hangin, ngunit mapipili natin kung aling mga tali ang tatanganan. Hindi ito pagiging malamig o manhid, kundi pagiging matatag at resilient. Maging praktikal tayo, simulang tukuyin kung ano o sino ang labis mong kinakapitan. Pagkatapos, tanungin ang sarili, bakit? Naghahanap ka ba ng pagpapatunay? Takot ka bang mag-isa? O may iba pa? Ang pag-unawa sa ugat ng iyong pagkapit ay unang hakbang sa pagluwag nito. Pagkatapos, maglaan ng oras sa mga aktibidad na nagbibigay saysay at kasiyahan sa iyo. Huwag hayaang ang isang bagay o tao ang pumigil sa iyong pag-usad, ang detachment sa kanyang diwa ang magpapalaya sa iyo. 2. Pag-unawa sa attachment. Dapat mong maunawaan na tuwing ikaw ay nakakapit sa isang bagay, ikaw ay kumikilos mula sa iyong ego. Balikan natin ang pangunahing prinsipyo. Tayong mga tao sa ating pinakapuso ay mga nilalang ng pag-ibig. Isipin mo ang isang bagong silang na sanggol, nagniningning sa tuwa, hindi pa nadungisan ng ego. Sa pagtanda natin, ang ego ang nauuna, nagdadala ng sangkaterbang attachment na nagpapalabo sa ating paghatol at nag-aalis ng koneksyon sa ating tunay na likas na pag-ibig. Tandaan, ang attachment ay laro ng ego, kabaligtaran ng pagmamahal at pagtanggap sa sarili. Kung lalapit tayo sa ating mga ugnayan gamit ang ganitong lente, makikita natin ang mga bagay na nagpapabigat lang sa buhay natin. Isipin mo ang isang buhay na ginagabayan ng pag-ibig at hindi ng ego. Isipin mo ang kalayaan ng hindi pagkapit sa resulta, tao o katayuan. Ang pamumuhay na mula sa pag-ibig ay nagtuturo na magtiwala sa kasapatan at tunay na paniwalaan na ang nararapat sa iyo ay darating talaga. Hindi ito basta wishful thinking, kundi malalim na paniniwala sa iyong halaga. Nagpapalakas ito na pakawalan at mapagtantong ang attachments ay mga angkla lang na pumipigil sa iyo sa paglalakbay. Paano nga ba natin sisimulan ang paghiwalay mula sa mga angkla na ito? Magsimula sa pagkilala sa attachment. Tingnan mo ito bilang produkto ng ego na naghahanap ng seguridad at pagpapatunay. Sunod, palitan ang pananaw. Ang halaga mo ay hindi nakatali sa attachment na iyon. Ikaw mismo ang sapat. Hindi ito nangyayari agad-agad. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagsasanay at sinadyang pagpili na unahin ang kapayapaan kaysa sa validasyon ng iba. Sa huli, tanggapin mo ang konsepto ng kasapatan at abundance. Kapag binitiwan mo ang takot sa pagkawala, kadalasan, mas binibigyan ka pa ng universo ng higit pa sa iyong binitawan. Ang detachment ay hindi nangangahulugang mas kaunti ang malasakit.
nangangahulugan lang ito na mas malalim ang pag-unawa. Panatilihin ang pagkakatotoo sa iyong diwa. Hayaan ang pagmamahalan, hindi ang takot ang gumabay sa iyo. Ang paglalakbay tungo sa detachment ay hindi basta-basta. Ito ay pagtanggal ng mga patong ng ego upang makita ang matibay at punong-puno ng pagmamahal na kaluluwa sa kaibuturan. Ito ay tungkol sa paglakad ng magaan, malaya sa mga pasanin ng attachment at handang tanggapin ang mga biyayang darating ng may bukas na puso. 3. Ang ilusyon ng ego. May mga pagkakataon na pinapaniwala tayo ng ating ego na hindi tayo sapat o na mas maganda ang grass ng ibang tao. Pinapapunta tayo sa bitag ng emosyonal na pagkapit sa iba para sa pag-validate sa sarili. Nauuwi ito sa pag-idolize sa ibang tao. Inilalagay sila sa pedestal na parang mayroon silang hindi mo kayang makuha. Ngunit kung huhubaran natin sa pinaka-essence, sa mga sandali ng krisis, natutuklasan nating tayong lahat ay pantay-pantay, pantay na mahina at pantay na tao. Napakahalaga na labanan ng ilusyon ng ego. Harapin ito bilang isang mirage at huwag hayaang baguhin ang pananaw mo sa sarili at sa iba. Pag-usapan natin ang self-confidence at inner healing saglit. Walang masama sa pagpapaalala sa sarili na ikaw ay amazing, espesyal at natatangi. Isa ito sa mga healthy na hakbang para sa mataas na self-esteem at pag-aaruga ng inner child. Ngunit ang mindset na ito ay hindi nangangahulugang tingnan ang iba bilang mas mababa o hiwalayin ang sarili sa kolektibong karanasan ng pagiging tao. Sa halip, ito ay pagkilala na bawat isa sa atin ay may sariling landas, ngunit walang landas na mas mataas kaysa sa iba. Tayong lahat ay parang sinulid na magkadugtong-dugtong sa mas malawak na tapestry ng buhay, bawat isa ay mahalaga. Sa isyu ng detachment, lalo na sa ugnayan, madaling matakot na mawalan ng isang taong napaka-espesyal at di mapapalitan. Ito ay bunga ng ating ego na bumubulong ng kakulangan at limitasyon. Sa katotohanan, ang pagpapatibay ng emosyonal na detachment ay hindi pagtanggi sa nararamdaman o pagiging manhid, kundi pagtanggap sa kasaganahan ng universo at sa kakayahan nating magmahal. Kinilala nito na bagamat mahalaga ang isang tao, hindi doon umiikot ang ating pagiging buo. Ang pagkilala rito ay nagpapalaya mula sa takot na attachment, nagbibigay daan upang magmahal ng malaya nang hindi desperadong kumakapit. Sa huli, ayon sa pilosopiyang Stoic, mahalagang sanayin ang sarili na makita ang bawat isa, pati na ang sarili, sa lente ng pagkakapantay-pantay. Lahat ng nakikilala mo, lahat ng maaaring mawala, ay may gampaning mahalaga sa iyong paglalakbay tulad ng papel mo sa kanila, ngunit walang papel na hindi mapapalitan. Sa pagtanggap nito, nabubuo ang malalim na lakas ng emosyonal na maghahanda sa iyo upang harapin ang mga pagbabago ng buhay na may grace. Tinuturuan tayo ng mga Stoic na ituon ang pansin sa kaya nating kontrolin ang ating pananaw, aksyon at kalooban. Sa paglalapat nito sa relasyon at detachment, natatagpuan natin ang daan patungo sa tunay na kapayapaan at resilience. Tinatanggal ang ilusyon ng ego at yakapin ang mapagpalayang katotohanan ng ating pagiging tao. 4. Detachment sa praktika. Ang mahalagang katotohanan ay kailangan mong handang pakawalan ang mga nakaraang karanasan at relasyon. Parang mahigpit ang hawak mo sa tali hanggang masaktan ang iyong mga kamay, pero natatakot kang bitawan kasi di mo alam ang mangyayari. Ngunit heto, ang bitawan ay hindi laging pagbagsak. Madalas, doon mo unang mararanasan ang kalayaan. Maaari mo nang iunat ang kamay, abutin ang mas maganda. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan nang kumapit ako sa isang relasyong komportable pero di ko alam, isinasara ko na pala ang pinto para sa tunay na kaligayahang kumakatok sa akin. Isa pa, ang takot na ma-miss out o FOMO ay bitag din. Parang nanonood ka ng highlight reel ng iba sa social media habang akala mo'y nahuhuli ka na sa buhay. Pero di ito tunay na buhay, nangingilatis lang ng perpektong sandali. Nang tumigil akong mag-scroll sa kwento ng iba at nagsimulang likhain ang sarili kong kwento, nawala ang kapit ng FOMO. Hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye ng buhay ng iba para hindi ka mapag-iwanan. Ang mahalaga, lubos mong nararanasan ang iyong sariling buhay, lumilikha ng mga alaala na iyo lamang. Ang attachment sa huwad na larawan ng kaligayahan ay nagpapahirap ng pakawalan. Nakikita mo ang iba na tila nabubuhay ng best life at natatakot kang mahuli o hindi maranasan ang mayroon sila. Pero tandaan, mas maganda lang ang damo pag malayo. Malapitan, meron ding mga tuyong bahagi.
Ang ilusyon ng perpekto sa buhay ng iba ay nagnanakaw ng kaligayahan sa iyo. Parang tumatakbo ka sa treadmill para habulin ang isang hologram. Kahit anong bilis, di mo ito mararating kasi hindi ito totoo. Ang detachment ay hindi tungkol sa pagsuko ng kaligayahan. Ito ay paghubog ng sarili mong definisyon ng tunay na kaligayahan. Kaya para makawala ang iyong emosyon, sundan ang prinsipyo ng mga Stoic. Ituon ang pansin sa kaya mong kontrolin. Ang iyong mga iniisip, kilos at paglago. Napaka-empowering ng mapagtanto na walang opinyon, walang nakaraang relasyon, at maski ang pinakakinislap na buhay sa social media ang makakapagdikta ng halaga o kasiyahan mo. Ito ang iyong sandata. Nagpapalaya upang maglakad ng magaan, bitawan ang mga dagdag na attachment, at maging bukas sa tunay, mas makabuluhang koneksyon na naghihintay malapit lang. Tandaan, ang pagpapakawala ay hindi katapusan. Ito ay matapang na hakbang patungo sa buhay na tunay mong nararapat. 5. Ang daan patungo sa kaligayahan. Saan nanggagaling ang tunay na halaga? Isang tanong na kapag nasagot ay pwedeng maglayo sa atin sa hindi kailangang attachment at maghatid sa isang estado ng emosyonal. Ang pag-unawa sa kalayaan ay napakahalaga, lalo na kapag ang hamon ay ang humiwalay sa isang tao, isang proseso na malalim ang ugat sa mga prinsipyo ng Stoicismo. Hindi ito tungkol sa pagputol ng ugnayan ng may galit o kawalan ng malasakit, kundi pagkilala na ang pinakamalalim na anyo ng companionship na kailanman mong matatamo ay yaong mayroon ka sa iyong sarili. Ang tunay na halaga sa katunayan ay nagmumula sa iyong pagkatao, iyong karunungan, kung paano mo tratuhin ang iba. Madaling isipin na ang kaligayahan ay nakatali sa presensya ng iba sa ating buhay, na tumataas ang ating halaga sa kanilang pagsang-ayon o bumababa kapag tayo'y kanilang pinababayaan. Gayunman, ang ganitong pananaw ay nagbubusabos sa atin. Pinipigil ang ating walang hanggang potensyal ayon sa kagustuhan ng iba, parang isang ibon na naniniwalang kailangan ng pahintulot upang makalipad. Nililimitahan natin ang sarili nating emosyonal na kalangitan. Isipin mo sa halip na matanto mo, simulat sa pool na ang langit ay laging bukas at hinihintay kang palawakin ang pakpak mo ayon sa iyong sariling kagustuhan. Ang pag-asa sa sarili ay lumalaya. Nagtuturo sa atin na ang ating halaga ay hindi nagbabago base sa opinyon o presensya ng iba. Ang detachment, sa gayoy, ay hindi pagtulak palayo sa isang tao, kundi paglapit sa ating sariling diwa. Sa pagtuon sa personal na paglago at sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili, pinalalaya natin ang sarili mula sa mabigat na bigat ng pagkauhaw sa atensyon. Katulad ito ng pag-aalaga ng hardin. Hindi mo nirerespeto ang kahit isang bulaklak na pilitin ang sarili nitong paglago. Inaalagaan mo ang lupa, dinidiligan ang mga halaman, at nagtitiwala sa likas na proseso. Sa pagtutok sa pag-unlad ng sarili, nagpapalago tayo ng hardin na namumukadkad anuman ang pumili na lumakad dito o hangaan ang kagandahan nito. Ang ganitong pag-aalaga ay nagiging mapagkukunan ng kaligayahan na malaya, matatag at lubos na nagbibigay saya. Kaya, paano nga ba natin tatahakin ang landas ng emosyonal na dagit? Nagsisimula ito sa pag-unawang buo ka na may o walang kumpirmasyon ng iba. Ang iyong paglalakbay ay tungkol sa pagtuklas ng lawak ng iyong sariling kalangitan sa pagkatutong mahalin ang kalayaang dala ng paglipad ng mag-isa kung kinakailangan. Yakapin ang karunungan ng Stoicismo. Ituon ang pansin sa kaya mong kontrolin. Ang iyong mga iniisip, kilos at paglago. Hindi ito nangangahulugang isasara ang puso o ipikit ang mata sa pagmamahal at koneksyon. Ibig sabihin lamang ay itatag ang iyong emosyonal na pundasyon sa matibay na lupa ng iyong sariling pagkatao. Tandaan, ang halaga mo sa sarili ay hindi pala isipan na kulang ng piraso ng ibang tao. Isa itong obra na patuloy na binubuo, kumpleto na, ngunit bukas pa ring tanggapin ang dagdag na kagandahan mula sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay may naibahagi kaming pananaw na napakinabangan mo ngayong araw. Kung nakarelate ka o may naisip kang bagong ideya, pakilike ang video na ito. At kung hindi man, ayos lang din. Mahalaga ang iyong perspektibo rito. Para naman sa mga nais maglalim sa paglalakbay ng personal na pag-unlad, may espesyal kaming handog, isang eksklusibong libreng regalo na tumatalakay sa 3 tuntunin ng Stoicismo para sa isang makabuluhang buhay. Bisitahin ang link sa description para makuha ito. At kayo,
May mga saloobin ba kayo tungkol sa emosyonal na paglayo o mga aral mula sa sarili ninyong karanasan? Inaasahan naming mabasa ang mga ito sa comments. Kung may kakilala kayong makikinabang sa paksang ito, huwag mahiyang i-share ang video sa kanila. Hanggang sa muli, ikalat natin ang karunungan at suportahan ang isa't isa.